So ito na nga mga mamis 'no, tuloy na ulit tayo dito sa story time ko. Pero bago 'yun, nung mga araw na 'to, itong video na 'to ay aalis kami ni Athena. So ito kahit may gala kami, hindi ko na dapat 'to bibidyohan. Pero para may ma-upload nga ako at meron ako mapagpatuloy na kwento sa inyo, nag-video na lang din ako ng araw na 'to. Actually, hindi naman kami lalayo ni Athena ng mga araw na 'to mga mamis. Do'n lang naman kami pupunta ng mga araw na 'to sa mall na malapit nga dito sa amin, yung tinatawid lang namin. So ito nga itutuloy ko na story time ko. Anong part na ba tayo? Part 10 na 'to mga mamis 'no. So yun nga, natapos ako sa kwento ko sa last upload ko na meron nga silang ni-inject sa akin na gamot na pag ini-inject nila sa akin yun, nawawala talaga yung sakit ng paa ko. Parang normal, wala talaga ako iniindang sakit. So habang nasa ICU pa nga ako mga mamis, dahil pagod na nga yung katawan ko sa paulit-ulit na operasyon, tapos kung ano-ano yung mga gamot na tinutusok sa akin. Bukod kasi sa mga may ini-inject sa akin mga mamis, may mga pinapainom pa sa akin. Tapos bukod doon, araw-araw din nila akong kinukuha na ng dugo. Kahit araw-araw nila akong nilalagyan ng dugo or sinasalina ng dugo, araw-araw din nila akong kinukuha na ng dugo para nga sa mga test na gagawin sa akin. So habang nandun pa nga din ako sa loob ng ICU mga mamis, pagkatapos ng pangatlong operasyon ko, dahil nga gusto kong magpahinga, gusto kong matulog na wala akong iniindang sakit, nirequest ko yun sa doktor. Sabi ko, Dok, ano po yung in-inject nyo sa akin na gamot? Gusto ko po sana ulit nun kasi gusto ko pong matulog, Dok, gusto ko pong magpahinga. Sobrang mabait naman yung mga doktor doon mga mamis. Wala naman doktor na nagsungit sa akin doon. Kahit nurse, kahit yung mga caregiver, kahit yung mga utilities, talagang maasikaso sila doon. So ang natatandaan ko pagkasabi sa akin ni Doc noon na, anong gamot? Tapos sinabi ko yung kanina po. Tapos yung nurse sumabat. Parang sabi niya, yung Doc, ano ganyan-ganyan na gamot. Tapos sabi niya, ayun ba? Tignan natin ha, kasi hindi kasi pwedeng laging tinuturok sa'yo yon. Sabi niya, bawal kasi yon. Hindi niya ibig sabihin na bawal sa akin yun na. Bawal kasi talaga na masyadong ginagamit ko yung gamot na yun. Kasi nga, isa na lang din yung kidney ko. Tsaka nasabi ko nga sa inyo, diba, sa huling upload ko na last part na mataas nga kasi masyado yung dosage ng gamot na yun. Dahil parang ayun nga yung gamot na ginagamit ng mga sundalo kapag nakikipaggera sila, kapag nababaril sila. Para nga mawala yung sakit na nararamdaman nila. Pero dahil awang-awa nga sa akin yung doktor, dahil nakita naman nila talaga yung paghihirap ko, tinignan niya yung oras, tinignan niya kung ilang oras na ba simula nung na-injectionan ako nung gamot na yon. Then nakita niya na sobrang tagal naman na pina-injectionan niya pala ulit ako doon sa nurse, pero konti lang ata para lang mawala yung sakit at makatulog ako. Tapos ang pagkakasabi niya sa akin yung natatandaan ko, sige ha, bibigyan kita, papa-injectionan kita sa nurse, pero matulog ka na pag na-injectionan ka nun na. So yun mga mamis, pagka-inject sa akin, as in 1 seconds lang ata or pagpasok nung gamot na yun sa mga ugat ko, as in wala na naman talaga akong naramdaman, feeling normal na naman ako, and after nun nakatulog agad ako. Pero pagising ko, ayun, sobrang sakit na naman ng paa ko. So hindi ko na matandaan mga mamis kung gaano katagal sa loob ng ICU pagkatapos nga ng pangatlong operasyon sa akin. Basta ang naalala ko na lang, inilabas ako sa loob ng ICU at pinunta na ako sa ward nung mismong araw na ng birthday ko, October 28 na. So kaya ako naman nalaman mga mamis na birthday ko yon kasi nga binabati na ako ng mga doktor. So hindi ko pala nasabi sa inyo dito mga mamis kung bakit naoperahan ako ng pangatlong operasyon. Kasi naalala nyo mga mamis, kaya ako na-operahan ng pangalawang operasyon kasi nga 'di ba, yung maliit na tubo na kinabit sa loob ng katawan ko ay nagkaroon ng sira or nabasag. So 'di ba sabi ko, tinanggal nila yon, kaya nila ako inoperahan ng pangalawang operasyon at pinalitan nga nila na mas mahabang tubo. Dahil nga hindi na talaga nila na-repair yung aorta ko, kaya tinanggal na nila or pinalitan na nila ng mas mahabang tubo nga. So yung tubo na kinabit nila na yun mga mamis na mas mahaba, nagkaroon pala ng pagbabara or nagkaroon ng blood clot. So dahil nga nagka-blood clot, hindi na dumaloy yung dugo pababa sa mga paa ko. So ang nangyari, hindi na nadaluyan yung mga paa ko ng dugo. Kaya pagising ko sa pangalawang operasyon, sobrang sakit na ng mga paa ko. Kaya umabot na kailangan ulit akong operahan ng pangatlong opera para tanggalin yung blood clot. Pero hindi na pinalitan yung tubo. Kaya yung tubo na yun ngayon, yung tubo hanggang ngayon dito sa loob ng katawan ko na madalas kong sabihin sa mga vlog ko. Nagigets nyo ba yung story time ko ngayon mga mamis or naguguluhan kayo? Kasi ako parang naguguluhan ako. So ito na nga mga mamis no, hindi ko na kayo bibitinin at sasabihin ko na sa part na to. Kaya naman hawakan nyo maigi ang mga cellphone nyo at ilapit nyo sa mga tenga nyo para mas marinig nyo maigi tong sasabihin ko. Nakalimutan ko na kung anong story time part na sinabi ko sa inyo to na 'di ba, kaya nila tinanggal yung isang kidney ko at nilabas nila itong bituka ko kasi nga kinonsider nila na
cancer ang sakit ko. Kasi kung hindi daw nila gagawin yun mga mamis, baka daw kumalat ang cancer. Natatandaan ko mga mamis na bago nila ako ilabas ng ICU pagkatapos ng pangatlong operasyon ko ay lumabas na yung result ng biopsy ko. Sa part na to mga mamis, hindi naman ako naguguluhan. Hindi ko na lang talaga maalala yung mismong date or araw kung kailan lumabas yung biopsy result ko. So dahil nga number 1 marites ang mamshi pa ninyo mga mamis, kahit nahihirapan ako doon sa loob ng ICU, talagang inoobserbahan ko yung mga kilos, nakikinig ako sa mga usapan ng mga doktor doon. May isang beses na may pumasok nga na doktor doon sa ICU. Tapos may hawak siyang papel. Tapos yung papel na yun binigay niya sa isa kapwa niya doktor. Kasi sabi ko nga sa inyo, 'di ba? Doon sa loob ng ICU, dalawa talaga lagi ang doktor. Minsan nga 3 or 4 pa eh. So hindi ko alam kung bakit, pero nakatingin talaga ako sa kanilang dalawa kahit naramdam ko na iniiwasan nila ako ng tingin. Tapos yung pag-uusap nila mga mamis, mahina lang na parang akala mo nagbubulungan silang dalawa. Pero ako talagang nakapokus ako sa kanilang mga mamis. Talagang yung tenga ko nilakihan ko palalo para marinig ko kung ano yung pinag-uusapan nila. Hindi ko matandaan kung narinig ko ba na binanggit nila yung pangalan ko or hindi, kasi pag binabanggit nila yung pangalan ko, apelyido yung binabanggit nila eh. Basta ang natatandaan ko, nagulat yung doktor na pinag-abutan ng papel or biopsy result na ang nakasulat doon ay benign. So hindi cancer. Tapos, alam ko talaga na sa akin yung papel na yon kasi ako lang naman yung pasyente dun sa loob ng ICU. So, hindi na nila sinabi sa akin yun mga mamis. Hindi ko alam kung ano yung reason kung bakit hindi nila sinabi sa akin na sa akin yung biopsy result na yun. Pero pagkakalam ko naman, sinabi nila yun kay daddy kasi sinabi sa akin yun ni daddy. Tapos sabi sa akin ni daddy, "Mami, hindi cancer yung sakit mo." Tapos sabi ko, alam ko. So, nung mga time na yun, nagulat si daddy paano ko daw nalaman. Sabi ko, narinig ko, pinag-uusapan nila. Tapos natawa si daddy noon kasi nahihirapan na lamang daw ako dun sa ospital na sa ICU na lamang ako, hindi pa rin daw nawala yung pagiging marites ko. So, yung mga magiging reaction nyo ngayon mga mami sa comment section, ganyan din yung mga naging reaction ng mga kaibigan at mga kakilala namin nung nalaman nilang hindi pala cancer yung sakit ko, tapos tinanggal yung isang kidney ko at inilabas yung bituka ko. So, gaya din sa unang ospital mga mamis kung saan unang nagkamali ng diagnose sa akin, nangyari din dito sa pangalawang ospital kung saan paulit-ulit ako naoperahan na nagkamali rin sila ng diagnose sa akin. So, itutuloy ko na lang ulit mga mamis yung kwento ko sa next upload ko kasi kunulang na naman ako sa oras. Pero bago ko nga tapusin tong vlog na to mga mamis, gusto ko lang sabihin sa inyo na itong mga kinukwento ko sa inyo ay hindi to gawa-gawa kasi lahat ng mga sinabi sa amin ng mga doktor, lalong-lalo na sa akin, ay hindi ko talaga makakalimutan yun bago ako operahan. Lahat ng yun mga mamis tumatak sa utak ko, sa utak namin ni daddy kasi ang plano talaga noon pagkatapos ko sanang operahan, paglabas ko ng ospital, magpapagaling lang ako ng ilang buwan. Tapos, isasabak na ako noon sa radiation therapy. Parang chemotherapy din siya pero magkaiba ata ang procedure sana.